Disyembre noong nakaraang taon, tuloy-tuloy pa rin ang pagbubuntot ng tropa sa galaw nila Commander Paul sa lugar. At sa tulong pa rin ng Intel Report, dito nakumpirma na nasa isang sitio sa bayan ng Rizal, Occidental Mindoro ang mga armadong grupo. We've been tracking Paulo for a long time. And this information come and go. When there was a validated information confirming that Paulo is somewhere in Rizal, automatic, we scampered to make contact to neutralize him. Dito na nagumpisang bagtasin ng tropa ng Fort IB ang nasabing liblib na lugar. Bitbit ang kanilang kagamitan na tarmas, palihim silang pumwesto sa masukal na bahagi ng kabundukan. Dumapa at nagmasid kung may maaktuhan na kalaban. Dito na sila nag-abang at inihanda ang sarili sa nakaambang engkwentro. First squad, pagbaba dyan sa pangpang, yan ang tinuturong kampo nila. Ingat lang ah. Stand by! Sir, may naglalakad sa puno. May mga armas. Lead squad, hit the enemy! Volume fire! Kaya dito ba naman nasusundan tayo ng mga sundalo? Papawisan na mga pasit dito! Mga kasama! Wala nang panahon! Baka maubos tayo! Sibat na! Sibat! Dali! Bakit mo tayo sa baba? Dali! Oy! Asol! Good! Saad na isa-isa doon sa mga dokumentong na-recover natin. Ilang buwan makalipas ang huling engkwentro, nito lamang Marso, isang NPA sighting report ang kanilang natanggap mula sa isang sitio sa bayan naman ng Mansalay, Oriental Mindoro. Dito, muling nagkasa ang tropa ng Fort IB ng isang military operation at ang target nila, walang iba kundi ang grupo pa rin ni Commander Paulo. Doon sa lugar na yun na wala kaming report for the past several months. So medyo nagulat kami bakit meron. Sa masukal na bahaging ito ng lugar, namataan ang sinasabing malaking grupo ng NPA. Kakahuyan at hindi mo inaakalang mayroong titira sa lugar na ito. Ngunit napag-alaman ng mga militar na dati itong komunidad ng mga katutubong mangyan. When we got to the camp, totoo nga, nung tinignan natin yung lugar, ang mga bahay ay bahay ng mangyan. So it was our generalization, it was our conclusion na pinaalis yung dating nakatira doon na nagkakaingin at sila yung pumalit. Dito na umaksyon ang tropa upang lusubin ang tinuturong kampo. Tumagal ng ilang minuto ang naging putukan. Sa huli, naungusan ng militar ang mga rebelde dahilan upang magbiklasan sa iba't ibang direksyon ang mga ito. After several minutes of firefight, the enemy decided to pull out, to withdraw from their fighting positions.
So that allowed us to overrun the camp. Matataas na kalibre ng armas naman at mahahalagang dokumento ang nakuha ng mga militar sa pagkakakubkob nila sa kuta ng NPA. Ngunit sumang-ayon man sa militar ang 3 operasyon na kanilang isinagawa, nananatili pa ring malaya sa kanilang mga kamay ang rebelding leader na si Commander Paulo at kanyang mga kasamahan. Kahit naman makuha siya, the NPA is still there. Hindi lang kay Paulo. Actually, it's not an obsession. Commitment na lang namin ito to finally end the NPA in Southern Mindoro. Paano kaya nagawang makapaghasik pa ng kaguluhan ang kilosang larangang gerilya na ito dito sa Mindoro? Gayong napakarami na nilang sinirang mga buhay. Mabilis silang manlinlang at patuloy lamang nilang ginagalit ang mga Mindoreño. Ang hindi nila alam, nagkakaisa na ang mga sibilyan at pati na rin kami mga kasundaluhan. Hindi kami hihinto hanggat hindi nalilipol ang paghahasik ng mga NPA dito sa Mindoro. Panginoon, gabayan mo po ako at ang mga kasama ko sa bawat pagbibigay namin ng proteksyon sa mamamayan. Walang iya kayo. Lintik lang ang walang ganti. Magandang gabi, Pilipinas!